Diyos na buhay, Panginoon. Lord, salamat sa pag-iingat mo, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Dahil binigay mo, Panginoon, ang iyong bugtong mong anak, Panginoon, upang kami ay maligtas, Lord God. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my
Panginoon? Amen. Hallelujah. Handa na po ba ang lahat na makinig? Ay, wala. Handa na po ba ang lahat na makinig? Buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga pandinig, para po tayo ay matanggap natin ang pagpapala ng Panginoon sa umagang ito. Amen? Amen. Kaya hiniling ko na po ang ating buting pastor at nabigyan na po tayo ng magandang mensahe galing kay Lord. Okay po. Good morning! Good morning. Pakisabi mo sa iyong katabi, ang ganda-ganda po. Hindi bola yan ha, hindi bola. Totoo yan. Ulitin mo nga ulit, may kasamang ngiti sa labi. Ang ganda-ganda mo. Huwag ka naman nakasimangot. Oh, sa mga lalaki naman dyan, nasan yung mga lalaki? Puro mga babae yata nakikita ko dito. Leka po. Naririnig po ba dyan sa likod? Okay, sige nga. Pakinggan mo na tayo. Sabihin nyo kung anong pangalan ko. Talaga nakikinig sila. Okay, so palakpakan po natin muli ang Diyos. Siya po yung Diyos na may-ari ng langit, lupa, lahat ng magagandang bagay. Siya po yung lumikha. Amen. Sino po yung pinaka-the best of all the best na kinreate ng God? Sige nga, kung alam nyo. Ha? Hindi po tao. Hindi po. Okay, ginigising ko naman po kayo. So mga kapatid, without any much ado, sa umagang ito ay atin pong sineselebrate yung ikang ay muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Jesucristo. Anyway, 2,000 taon na ang nakakalipas po yun. Amen. 2,000 taon na. So magmula nung pong siya ay ibinigay ng Ama sa mga tao, bagamat hindi na po natin siya nakikita ng harap-harapan, pero meron naman po siyang iniwan. Ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit. Sabi mo sa iyong katabi, Holy Spirit. Kaya mapalot po tayo, mga minamahal, tayo po yung dahilan kung bakit si Jesus ay ipinako sa cross. Noong Friday po, last Friday po, nagkaroon po tayo ng 7 last word. At yung pong mga dahilan kung bakit si Jesus ay kinakailangang mamatay sa cross. Nabanggit na po natin yon noong Friday. So ngayon, ang pag-aaralan po natin ay yung kanyang muling pagkabuhay. Si Jesus ay namatay para saan? Sa atin, tama? Sabi mo sa iyong katabi, namatay si Jesus para sa iyo. Para sa ating lahat. Pero hindi po siya nanatiling patay. Pagkatapos po ng 3 araw, ito nga po yun, nisilipin po natin, siya ay muling nabuhay. Ano po ba ang dahilan? Bakit po siya namatay? Sa ating mga kasalanan. Ano naman po ang dahilan? Bakit siya muling babalik? Dapat alam po natin yun. Para ano? Kasi po, yung ating mundong ginagalawan, hindi naman po tayo nahuhuli sa balita. Tama? Malapit na po matupok. Nagkakasira na. Nasisira na po yung mundo natin. Tama? Yung pong mga tao na walang takot sa Diyos, sinisira po nila yung magandang nilikha ng Diyos. Maging yung pagkatao mo, pagkatao ko, pagkatao nating lahat. Sino po ang sumira? Sino? Tao. Yung po mga taong walang takot sa Diyos. Ang mga taong walang takot sa Diyos, sila po ay pinaghaharian. Sino po ang numero 1 kalaban ng Diyos? Si Satanas. Hindi po ang tao ang Satanas.
Kaya kung mayroon kang kaaway, huwag mong sabihin sa kanya, demonyo ka. Okay? Tandaan po natin, ang kalaban po natin, espiritu. Naniniwala po ba kayo? Sinabi po yan ng Ephesians chapter 6, verse 10 and the following. Kaya ang mga tao na wala po siyang malapit na relasyon sa Diyos, kaya po ibinigay ng Ama si Jesus para po yung nasirang relasyon ng Diyos sa tao ay manumbalik sa pamamagitan ni Jesus. Kaya dapat maintindihan po natin yung kanyang pagkamatay dahil sa ating kasalanan, tayo makasalanan. Siya matuwid, sabi po ng banal na kasulatan. Pero, nang dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, naging makasalanan siya. Bakit? Kasi po, Diyos na katawang tao, tama. Ano ba ang dahilan? Yung kasalanan natin ay kanyang pinasan sa krus ng Kalbaryo. Kabisado niyo po ba yung 7 last word? Sino nakakabisado dito? Hindi niyo alam. Yung pong isa po doon sa 7 last word, meron pong binanggit ang Panginoon na ganito. Sabi niya sa salitang Grego, Eli, Eli, lama sabachthani. Na ang ibig sabihin, Ama, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa puntong yon, taong-tao si Jesus. Baka magsasabi ko, bakit? Diyos siya, bakit ganun? Hindi po yun ang dahilan. Alam niyo ba kung ano ang dahilan? Kasi po ang Diyos banal, tama. Sa puntong yon, nasasaklawan or anong tawag dito, natatakpan ng kasamaan, ng kasalanan, yung kanyang buktong na anak. Kaya hindi po niya nandidiri po siya sa kasalanan, hindi kay Jesus. Amen. Huwag kayong mandiri sa kapitbahay ninyo. Mandiri kayo sa kasalanan, tama? Dahil po yung kasalanan, ang nagbibigay po sa atin ng kabamakan. Pero lahat ng yan, tinapos na po ng ating Panginoong Jesucristo. Isa pa po doon na sinabi niya, it is finished. Eh, wag po tayo magloko-loko-lokohan dito. Yung iba, dinadagdagan pa yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Anong ginagawa nila? Mga kapatid, sila po ay inosente. Okay? Tandaan po natin. Kasi po ang sabi niya, Ama ko, patawarin niyo sila sapagkat yun. Eh, ibig pong sabihin, wala po sila sa katotohanan. Amen. Kaya nagsisikap po tayo habang iniintay po natin ang muling pagbabalik ng Panginoon na ipinangako niya, tayo po na tumanggap ng buhay na walang hanggan, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, tayo po ang tinatawag na church, kung ano po yung sinimulan ng ating Panginoong Jesucristo ay ipagpapatuloy ng church. Kaya tapikin mo ang katabi mo, kabilang ka sa church. Nasa iisang katawan po tayo. Amen. Iglesia ni Kristo. Hindi po iglesia kung sino-sino. Ha? Iglesia ni Kristo. Hindi po tao. Ang nagligtas sa atin, hindi po tao. Diyos na katawang tao. Sino? Si Jesus. Para once and for all, lupigin niya ang sumpa ng kasalanan. Ano ba ang sumpa ng kasalanan? Romans chapter 6, verse 23. Ang sabi doon, for the wages of sin is death. Hindi lamang po physical, kundi spiritual. Kaya po yung mga tao na hindi pa po sila kontento sa ginawang pagpapakapako ng ating Panginoon Kristo, sila po ay bulag, sila po ay patay spiritually. Amen. Kaya kinakailangan po nilang ma-born again. By the way, yung born again na salita, hindi po yan reliyon. Hindi po siya reliyon, kundi relasyon. Sabi mo sa iyong katabi, relasyon. Okay?
Asan na yung akin? Sister Lisa? Asan yung, yung, iPad. Hindi ko alam. Nip ako dito. Wala. Walang iPad dyan. Ano ba yan? Ayun. Tignan mo nga doon sa picture. Pakitingin mo. Hallelujah. Pakitingin mo. In Jesus' name, in Jesus' name. Mag-pray po tayo muna. Tayo po ay mag-pray kasi po ang kaaway ay gumagawa po ng hadlang. Okay? Alam ko po na malaki po ang kaya nga po mabuting balita para po sa ating lahat. Kaya tayo po ay manalangin para po hindi hadlangan ng kaaway yung kanyang gawain sa lugar na ito. Okay, let's pray and shall we bow our head for a while at atin po idulog sa Panginoon yung ating pong pakikinig ng kanyang buhay at banal na salita. Aming Ama na sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapakumbaba na lumalapit po sa inyo. Nagagalak po kami dahil sa araw na ito, ipinapagunita po ninyo sa amin ang ginawa ng inyong pong bugtong na anak na si Kristo, na bagamat siya po ay naghirap, nagdusa, napako sa krus ng Kalbaryo, na ilibing, subalit sa ikatlong araw siya po ay muling nabuhay. At alam po namin, Ama, ang dahilan kung bakit po niya yun ginawa para po kanyang alisin yung aming pong kasalanan. Siya na po ang nagbayad. Dapat kami po yung magdusa, pero inako na po niya dahil mahal na mahal po ninyo kami. Kaya Ama, sa araw na ito, amin pong pinagdiriwang ang kanyang muling pagkabuhay. Si Jesus, bagamat hindi na po namin siya nakikita, pero kapag siya po ay amin pong tinanggap, kinilala, na tagapagligtas at Diyos ng aming buhay, yung banal na Espiritu ang papasok sa aming pong puso. Kaya Panginoon, nagpapasalamat po kami, pinagkalooban po ninyo kami ngayon ng panibagong puso. Sinabi po ng iyong salita sa mga katuwid, ang lahat ng tumanggap at nakakilala kay Kristo sa Panginoon Jesus ay binigyan mo na ng bagong buhay. Wala na po yung nakaraan, ay pawang bago na. Kaya Ama, ang inyong pong muling pagbabalik ay yan po ang pinaka-dakila na pinakahihintay ng mga mananampalataya. Siya po yung pinakapag-asa po namin. Sa mundong ito, walang kapag-asa. Pero ang pangako po niya, babalikan po niya kami. Para dadalhin po niya kami sa totoong tahanan po namin. Kaya Ama, sa oras na ito, pagkalooban po ninyo ang inyong lingkod ng karunungan, kaalaman at kaunawan sa pagbabahagi ko po ng inyong buhay at banal na salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Naiiwan daw. Ano ba yan? Okay, so let's open our Bible. Sino po sa inyo dito may Bible? Yan, sa aklat po ng 1 Corinthians. Meron po ba tayong dalang bala? Alam nyo, ang mga iniligtas ng Panginoon, hindi lamang po sila iniligtas. Pagkatapos po tayong iligtas ng Panginoon, ang tawag na po sa atin, ano? Ano po? Alagad. Sabi mo sa iyong katabi. Alagad. Alagad ka ng Panginoon. Hindi ka alagad ng demonyo. Dati-dati po, alagad tayo ng demonyo. Pero nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, no? Siya na po yung ating Panginoon, kaya ngayon tayo po ay kanyang alagad. Yan. So, mga kapatid, no? Ibabahagi ko po sa inyo yung kadahilanan o yung po mga mahalagang bagay, lalong-lalo na po yung pangangaral ng mabuting balita, magandang balita sa ibang translation, at yung kanyang muling pagbabalik. Okay, buksan po natin yung ating banal na kasulatan sa unang Korinto,
Kabanatang 15, mga talatang 1 hanggang sa 7. Okay, basahin po natin. Sa 1, sabi niya, mga kapatid, sabi mo sa iyong kapatid. Ngayon, ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinaghahawakan ang salitang ipinangangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Verse 3, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Hayaan mo lang. Verse 4, Wala pupunta doon daw. inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Verse 5, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Verse 6, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila ay buhay pa hanggang ngayon. Maaaring tayo yon. Okay? Sino nga tayo ulit? Sa Panginoon tayo ay alagad. Okay. Kasi ang sabi niya dyan, at sa mga nabubuhay pa hanggang sa ngayon. Okay, tuloy po natin. Subalit, patay na ang ilan. Yung may akda po nito, si Apostol Pablo, ay nandoon na. At saka sa iba pa po mga alagad, noong unang-unang nakasama po ng ating Panginoon. And then, yung pang-7, at nagpakita rin siya kay Santiago, at pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Verse 8, sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Mga kapatid, gusto po ba ninyo na makita po natin muli si Jesus? Mapalad po tayo dahil bibihira po ito. Hindi po siya basta-basta magpapakita. Pag may sobra, bibi. Sa huling panahon, siya po yung nangako. Bababa po siya sa alapaap. Sa 1 Thessalonians chapter 4 po yun. And then, anong gagawin niya? Hindi na po siya mangangaral. Minsan lamang, sabi po ng banal na kasulatan, si Jesucristo, minsan lamang po siyang inihandog para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Subalit, sa muli po niyang pagbabalik, hindi na po niya iaalay yung kanyang sarili. Minsan lang po yun. So, anong gagawin niya pagbabalik niya? Kanyang ililigtas yung mga alagad niya. Ikaw, ako, tayong lahat dito. Kaya dapat kapatid, isigurado mo na ikaw nga ay alagad ni Jesus. Dahil kung hindi, sa muli niyang pagbabalik, hindi mo siya makikita. Kawawa ka. Sinong naniniwala dito na si Jesus ay muling magbabalik? Dahil kung di po mangyayari yan, sabi po ni Apostol Pablo, sayang lang yung ipinapangaral ko. Sayang lang yung pananampalataya namin kung hindi rin lang babalik si Jesucristo. Kaya sa muli niyang pagbabalik, hindi na po siya bababa sa lupa. Diyan lang po siya sa alapap. Hindi upang ng tawag dito, mangaral ng Ebanghelyo. Iniwan ng Panginoon ang kanyang utos sa kanyang mga alagad, tayo. Para anong gawin natin? Ipangaral. Sabi mo sa iyong katabi, mangaral ka naman. Hindi yung ikaw lang yung pinapangaralan. Ako dati pinapangaralan ako eh. Pero ngayon nangangaral na rin ako. Amen. Gusto po ba ninyo na ipangaral ang mabuting balita? Ang ingatan ninyo, yung ipangaral, yung masamang balita. Delikado yun.
At meron pang isa, yung peking balita. Huwag kayong basta-basta naniniwala sa mga peking balita. Amen. Tapos sasabihin niyo, oo nga ano, may magsasabi siya, oy, darating na si Jesus! Bibi, magyan bibi. Oo nga ano, sama ako. Kailan darating? Darating po siya, October 28, 2000, bla bla bla. Sige, dyan na ako. Ang sabi po ng parsong propeta, sige, para sigurado, lahat ng ari-arian mo, ipagbinta mo na, kasi hindi mo yan madadala. Totoo naman, tama? Pag namatay ang tao, wala tayong madadala dito. Pero anong nangyari? Nagbigay po siya ng pitsa yung taong yun, natatandaan ko po yun. Eh, dumating po yung October 28. So, anong balita yun? Fake news. Sabi po ni Jesus, sa kanyang salita, sa 1, sabi po niya sa kanyang mga alagad. John chapter 8, verse 31 and 32. Ang sabi niya, at sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa kanya, see, hindi lahat ng Hudyo naniniwala kay Jesus. Dahil until now, yung ibang mga Hudyo, hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Peke po yun. Okay? Sabi niya, ang palatandaan ay ganito. Susunod sila sa akin at mag-aaral ng aking salita. John chapter 8, 31, 32. At saka pa nila malalaman ang katotohanan. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, malaya ka na. The truth will set you free. Huwag kayong matakot sa gulo. Huwag kayong matakot sa gera. Huwag kayong matakot sa kamatayan. Ang sabi po ng Panginoon, talagang mangyayari yan. Matthew 24, verse 6. Pagdating po doon sa verse 13, ito po ang gawin natin. Ang nananatiling tapat hanggang sa huling panahon ay maliligtas. Kapatid, kahit magkagira man sa kapaligiran mo, dapat nananatili kang tapat sa Panginoon. Amen. Palakpakan mo natin. Talagang mangyayari yan eh. Siya, mismo ang Diyos ang nagsabi. Mismo ang Panginoon. Sa lahat po ng masamang balita, pag-aralan po ninyo yung Matthew 24, beginning 1 hanggang 14. Sa lahat po ng masamang balita, kahit peking balita, dalawa lang po doon ang mabuti. Yung una binanggit ko, ang nananatiling tapat hanggang sa katapusan ng mundo ay maliligtas. Umalis sila, may pinatanipikan. Ano yung pangalawa? Babalik lang yun. Verse 14. Babalik lang si mama. Ang sabi doon, at ipangangaral sa buong sanlibutan ang magandang balita sa kadarating ang wakas. Hinihintay mo yung rapture. Sino ba dito ang gustong rapture? Maganda po yun. Ano ba yan? Maganda pong experience po yun. Phenomenon po yun. Sa lahat ng phenomenon na napanood ninyo dito sa mundong ito, yun po ang pinakadakila. Di ba? Ikaw buhay ka, sasalubungin ka ng Panginoon, sasalubungin natin ng Panginoon sa alapaap. Pero may requirements. Anuhin niyo ako kung anong requirements. Anuhin niyo ako kung anong requirements. Verse 13. Ano sabi ng verse 13? Ang nananatiling tapat hanggang sa katapusan ng mundo ay maliligtas. Kapatid, ligtas ka. Ano pang ginagawa mo? Ano pa ba dapat po natin gawin? Verse 14, ang sabi doon, ipangaral ang mabuting balita sa kapalang darating ang wakas. Malinaw po ba? Nagkaintindihan po ba tayo? Palakpakan po natin ang Panginoon. Okay, so balikan po natin yung teksto. Pipilitin ko pong ibabahagi po sa inyo to sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu ng Diyos dahil po yung aking ipinrepair ninakaw. Sinong nagnakaw? Nag-prepare po ako. Sinong nagnakaw?
Mga kapatid, Huwag ka daw mag-prepare. kapag totoo ang relasyon mo kay God, nakawin na lang lahat, huwag lang ang iyong puso. Amen? Okay, so pipilitin po natin. Nandun po kasi yung yung aking ipinaghanda. Pero sabi siguro ng Spirit sa akin, Edward, huwag kang magdipindi dyan. Sige nga, subukan nga kita kung nagdidipindi ka sa Holy Spirit. Amen. Alam niyo mga kapatid, yung totoong tapat na naglilingkod sa Diyos, sinasamahan ng Holy Spirit yan. Amen. Naniniwala po ba kayo na nandito ang Holy Spirit? Tumingin ka sa mata ng iyong katabi. Tingnan mo siya, eye to eye. Sige, tingnan mo siya. Tingnan mo siya, eye to eye. Kapatid, ang sabi po na Matthew chapter 5, verse, ano po yata yun? 8. 5:8. Mapalad ang taong may malinis ang puso. Matthew 5 verse 8. Kung di ako nagkakamali, pero sigurado ako. Sapagkat makikita nila ang Record na lang. kaya tingnan mo yung mata ng katabi mo. Sige, Pag mag-eye to eye kayo. O hindi ako nagbibiro Sinabi ng banal na kasulatan nyo, kung malinis po ang ating puso, makikita po natin ang Diyos. Di ba kayo naniniwala na ang Holy Spirit ay Diyos? Amen. Magdidiscern yan sa katauhan ng tao. Kapag ang tao, yung bunga niya masama, Holy Spirit ba ang nandoon? Siyempre, bad spirit. Pero kapag ang ginagawa ng tao katulad po nito, ano ang nakikita natin? Holy Spirit. Kasi ako noon, biktima po ako ng evil spirit. Malakas din po ang busis ko. Sa totoo lang, bago ako naging pastor, mahihain ako. Mahihain. Pero hindi pa po ako na born again, ang lakas ng loob ko magsalita doon sa kalye. Hindi lang yun. Pag ako po ay puspos na ng espiritu, alam yung ginagawa ko? Yung, saan ba yung bote? Ito. Pag napuspos na ako, kasama ko yung barkada ko, wala nang naman yan. Alam niyo ba yung bilog na bote? Ano po ang nakadrawing doon? Di ba? Yung nasa itaas, sino yon? Si Michael yun. Michael Archangel. Michael. Nandito po yung totoong Archangel, yung asawa ko. Archangel yan. Sino yung nasa ilalim? Si Jesus. Sa ilalim. Ay, demonyo pala. Sorry, tama. Yung nasa ibabaw, si Michael Archangel. Pero, nung naubos na yung laman, ano mangyayari doon sa puti? Di ba? Gumagano na. Diba? Napapansin nyo? Sabat yun. Sige. Sino na ngayon ang nasa ibabaw? Demonyo. Ang lakas-lakas ng loob ko noon kasi pupuspos ako ng espiritu ng demonyo sa pamamagitan ng espiritu ng alak. Well, hindi po masama ang alak. Sabi po ng Bible, tumikim lang kayo. Sabi po ni Apostol Pablo, tumikim lang kayo, kaunti. Kasi kailangan ng inyong katawan. Pero wag kang sobra. Diba sabi nila, lahat ng sobra ay? Lahat ng sobra ay? Pero meron pong isang natatanging sobra na maganda. Ano yon? Alam niyo ba? Ano yun? Kinapi mo sa akin yan, di ba? Pagmamahal sa Diyos. Ang tanong, mahal na mahal ko ba natin si God? Sabi mo nga sa iyong katabi, mahal na mahal mo ba si God? Amen? Kung mahal na mahal mo si God, mukhang anghel yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, mukhang anghel ka naman. Bakit ayaw niyo nang lumingon? Bakit? Sabi mo sa iyong katabi, mukhang anghel ka. Asan si Angel? Si Angel, asan? Ayan, Angel. Meron pa tayong dito, lalaking anghel. Anghel, nasaan ka? More than name. Huwag naman yung Miguelito. May narinig ako, Miguelito eh. Okay? So are you there? Malapit na po ako matapos. Wala pang siguro, mag ano lang po ako ng mga
20 minutes and 2 hours. Di joke. Okay, nandiyan pa po kayo. Okay, balikan po natin yung talata. Una, na punto, pagdating po dito sa ating pag-aaralan, ay yung pong ipinapangaral ni Apostol Pablo. Sabi po niya, mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangangaraw ko sa inyo. Yan ang magandang balitang inyong tinanggap at maging saligan ng inyong pananampalataya. Okay? Ano daw po ang magandang balita? Ano daw po ito para sa atin? Sabi po ng Romans chapter 10 verse 17, at ang pakikinig sa salita ng Diyos at sa pagtupad po ng kanyang napapakinggan ay pinanggagalingan ng ating pananampalataya. Sa salitang banyaga, faith cometh through hearing, and hearing by the word of God. Bakit po natin kinakailangang mag-aral ng salita ng Diyos? Bakit? Sa mga kabataan, binigyan po natin sila ng task. Okay? Pang ilang chapter na kayo? Baka nasa Genesis pa kayo. Mga kapatid, ang dahilan. Di ba? Kapag nagbasa ng salita ng Diyos, kung paano po tayo nai-intake or napag-aaralan, lahat ng nilalaman yan, kapatid, malayo sa'yo na ikaw ay bumalik pa sa dating pinanggalingan mo. Amen. Amen. Ano ba tayo dati? Ba? Ano ba yung binabasa natin dati? Hoy, gusto kong yumaman, dapat basahin ko ano ba yung horoscope ko? Ano ba yung taya ngayon? Kapatid, kung tumama ka man, bihira, tama? Pero ito, kapag tinamaan ka ng salita ng Diyos, mayroon pong lasting effect po yan. Amen. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita ng Diyos. Matthew 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa iyong bibig. So number 1, na truth, ang magandang balita, diyan po lumalago or lumalalim yung ating pananampalataya. Amen. Si Pablo po mismo ang nagsabi. At hindi lang yun. Verse 2, basahin natin. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Saan daw tayo naliligtas? Salita ng Diyos. Well, ang salita ng Diyos. Pastor, bakit sinabi mo, di ba si Jesus ang tagapagligtas? Bakit tinuturo mo kayo ng Bible? Parang inililigaw mo yata kami. Mali ba ako? Basahin niyo, John chapter 1 verse 1. Basahin niyo. John chapter 1 verse 1. Anong sabi doon? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was... Pagdating sa verse 14, at nagkatawang tao ang salita. Sinong tinutukoy doon? Si Jesus. Kaya si Jesus, wala na siya dito physical. Pero nire-represent naman po niya yung kanyang salita. Kaya dapat po natin pag-aralan yan para yung kaligtasan na tinanggap po natin kay Jesus. Sino po dito ang tumanggap kay Jesus? Huwag kayong mahiya. Sino po? Lahat po ba kayo tumanggap na kay Jesus? Lahat po ba? Kayo po dyan nasa likod. Yan. Yan. Praise the Lord. Palakpakan ninyo ang sarili ninyo. Pero hindi po natapos dyan. Para po hindi po mawala ang kaligtasan, para po hindi po tayo babalik doon sa dati, dahil ang demonyo po, nananatili pa po dito. Wala pa po yung kanyang final judgment. Umiikot pa yan. Ang problema po ng demonyo, yung mga sumusunod kay Kristo. Yung mga hindi sumusunod kay Kristo, sa kanya na yon. So, ang pinupuntirya niya, yung po mga iniligtas ng Diyos. Kaya kung hindi ka magpapatuloy, yung kaligtasan na yan, bubulagin ka ni Satanas ulit. Sino sa hindi dito gustong-gustong umatin ng church? Tapatan ito. Di ba kung hindi kayo umaaten? Gusto ng Panginoon.
na bumalik, ay gusto ng demonyo na bumalik kayo sa dati. Alam niyo ba mga kapatid, bakit tayo kinakailangan pumunta ng church? Kasi po, kawan, sabi mo sa iyong katabi, kawan. Kawan ng Diyos yun. Mismo ang ating Panginoon si Kristo, iniwan niya yung 99. Di ba meron siyang tupa? Nawala yung isa. Iniwan yung 99 doon sa kawat kasi nasaan yung isa? Nawawala. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ako yun. Baka nawawala ka na. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ako yun. Siyempre naman, pastor, nandito ako eh. Tama? Pero mayroon pang isa po na mas matindi. Yung nagwawala. Nasa kawan na nga eh, nagwawala pa rin. At mayroon pang isa, yung po walang-wala talaga. Doon po sa tatlo, dapat doon na po tayo sa nawawala. Amen. Pero pilit pa rin po tayong hinahanap ng Diyos. Kasi ayaw po niya na tayo ay mapahamak. Amen. Gusto po ba ninyo na hindi kayo mapahamak? O maglingkod tayo kay God. Hindi naman na kinakailangan maging pastor ka eh, no? Ako, bago po ako naging pastor, naglilingkod na po ako. Sa totoo lang, sabi ko nga, palagi kong sinasabi, ayaw akong magpastor. Hindi nyo ba alam na ang ibig sabihin po ng scripture? Ano bang ibig sabihin ng scripture? Scripted. Maging yung pagkamatay ni Jesus, scripted na yan. Maging yung nagkanulo sa kanya, scripted na yan. Lahat, scripted. So, ibig sabihin, once and for all, nandito na lahat. Ang plano ng Diyos sa tao, ikaw at ako. Scripted. Pero, meron po siyang karibal, meron po siyang kaaway, na pilit binabago yung script ng Diyos sa tao. Sino yun? Si Satanas. Kaya wag kang papayag na yung kanyang salita ay aagawin muli ni Satanas. Naiintindihan niyo ako? Kayo po ba'y nandyan ka? Sabi mo sa iyong katabi, natututo ka na ba? Amen. Tayo. Amen. Malapit na po. So, unang-una na sinabi po ni Apostol Pablo, yung kahalagahan ng magandang balita na kanyang ipinapangaral. Kaya please mga kapatid, kapag pumupunta kayo ng church, wag kayong mahiya na magdala ng Bible. Palagi po namin sinasabi yan. Huwag po kayong magagalit sa amin kung nakukulitan na kayo. Nagkakaintindihan mo ba tayo? Kasi po ang salita ng Diyos, parang ano yan, baon ninyo. May baon ako, nasaan yung baon mo? Maglalakbay tayo? Huwag tayong tumulong po doon sa sampung birhin. No? Yung the parable of the 10 virgins. Yung 5, mayroon po silang lalagyan. Pareho, 10 yun. Pero yung 5, hanggang doon lang, doon sa lalagyan, yung kanilang langis. Yung another 5, maliban pa po doon sa mayroon po silang karga, yung kanilang sisidlan, mayroon pa po silang reserve. Sabi mo sa iyong katabi, mag-reserve ka. Ang ibig pong sabihin nun, ang kaligtasan, hindi kita kayang iligtas. Anong sinabi po ng 5? O, bigyan nyo naman po kami ng langis ninyo. Naubos na yung langis namin. Pasensya na po. Yung langis na iniinda po namin, tamang-tama lang sa amin. Kasi po, kung ibibigay po namin sa inyo, masasaraduhan na kami. Hindi po kami makakapasok sa kasalan. Yung pong context po noon, may ikakasal. Nakuha yung point? So, kanya-kanya po tayo ng pagsasagawa ng ikaliligtas po natin. Well, hindi na po natin yung trabaho. Nailigtas na niya tayo. Pero, di ba, meron din pa rin tayong part. Ipagpatuloy, sabihin mo siya katabi, magpatuloy ka. So yun. Una, saligan ng ating pananampalataya. Pangalawa, naliligtas po tayo. Or iniligtas na po tayo. Okay. Yun, tuloy po natin. Last. Parang nag-iba yung tingin ko sa inyo. Sinabi kong last ha. Wala pa namang alas 10 eh. Di ba? Nag-i-enjoy po ba kayo? Amen?
Ako, nag-enjoy ako eh. Nag-enjoy ba kayo? Oh, kahit hanggang alawa na pala tayo dito kasi nag-enjoy. Joke. Okay, tuloy po natin. Sa verse 3, ito pa. Ito po yung pangalawang mahalaga sa ipinapangaral po ni Apostol Pablo. Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat, ang tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa aking mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan. Verse 4, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. And then, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. So ano po yun? Siya po ay muling magbabalik. Okay? Kasi po, ang teksto po ng ating pong talata, ang muling pagkabuhay. Okay? So, ito po, dito po tayo magdidiin ng ating sineselebrate ngayon. Ano po yung sineselebrate natin ngayon? Muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Sabi po dito, namatay si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi ng kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi ng kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro. At sa 12 na 500 kapatid. At sa mga 500 kapatid na nakakatipon, tingnan nyo dito nagkakatipon po tayo. Diba? Ang sabi ng Panginoon, pag siya po ay muling magbabalik, para siya magnanakaw. Amen. Amen. No? Yung sinabi ko po kanina, na nagsabi po ng pitsa, Antichrist po yun. Peke po yun. Peking guro yun. Peking pastor yun. Pero ito pong sinasabi po natin dito, may palatandaan. Bago po dumating si Jesus, may palatandaan. Amen? Hindi po siya nagsabi ng araw, ng oras, pero may palatandaan. Para ano? Ating paghandaan. Amen. Papayag ba kayo na ang inyong bahay ay basta-basta na lang pasukin ng magnanakaw? So anong gagawin? Maghanda. Sabi mo sa iyong katabi, maghanda. Darating po ang Panginoon na parang magnanakaw. Okay? Kaya para po sa atin, kapatid, ang ibig sabihin po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, muli siyang babalik, para tayo po ay humanda na siya ay salubungin. Amen. Sino po sa inyo dito ang nakahanda na? Tumayo po tayong lahat. Tumayo po tayong lahat. Pati po dyan sa likuran. Yan. So, kapatid, ang mensahe po ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo at muli po siyang magbabalik. Hindi nga lang po natin alam, pero sigurado po siyang magbabalik. Kapatid, ibinigay na po ng ating pong tagapangaral na si Apostol Pablo ang mga pinakadakila na dapat po natin gawin. Magpatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita para lumago yung ating pananampalataya. And then, ano pa? Ipangaral natin yung kanyang salita. Kapatid, bilang isang alagad ng Diyos, hindi pa po siya tapos. Sabi mo sa iyong katabi, hindi pa tapos si Lord. Isipin po natin yung mga mahal po natin sa buhay. Alam niyo mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa Diyos. Dahil po nung Friday, ano yung ginawa natin, bonfire, sa Seven Last Word, answered prayer po ako. At saka, ito po ngayon, nandito po lahat ng mga kapatid ko.
Kaway-kaway naman po dyan. E, B, C, D, E, F, G. Wala lang si H. Pero para po siya yung isang tupa doon sa 99. Babalikan po namin yun. Kayo, tanungin ko po kayo. Kayo po ay handa na? Paano naman po ang inyong mga mahal sa buhay? Ano ang gagawin natin? Kapatid, unang-una manalangin ka. Tayo, nasa langit tayo. Pero yung boyfriend o girlfriend, asawa, anak, kaibigan, nasa impyerno. Mabuting balita ba yun? Ang mabuting balita, nasa langit tayo. Ang masama, sila nasa kapatid, hindi pa huli ang lahat. Ang pangungusap po ng mensahe ngayong umaga, bago dumating si Jesus, kahit man lang isang kaluluwa, madala po natin sa Kanya. Amen? Amen po ba? Magagawa po ba natin yon? Kahit isang kaluluwa na, ikaw nga pinagtiyagaan. Ako, pinagtiyagaan ako. Kasi po, kung di po ako pagtiyagaan, sa impyerno ako babagsak. Nagpapasalamat po ako doon sa tao na ginamit ng Diyos. Amen? Sino sa inyo dito gustong gamitin ng Diyos? Sige po, itaas mo natin yung ating kamay. Huwag niyong ibababa yan. Mananalangin po ako. Tanda po ng pag-surrender. Kapatid, ang sabi ko kanina, ang isang tao may malinis na puso, makikita niya ang Diyos. Mapalad ang taong may malinis na puso, sapagkat makikita niya ang Diyos. Kapatid, huwag kang mahiya na magtaas ng iyong kamay. Nakikita ka ng Diyos. Huwag po nating ikahiya ang mabuting balita. Ang sabi po ni Apostol Pablo, Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power unto salvation of everyone that believe it." Nasaan na po yung mga everyone na yun? Kung ikinakahiya mo ang mabuting balita. Maaaring yung everyone na yun, mga mahal mo sa buhay, kumakatok sa pintuan ng langit. Kapatid, ikaw ang gagamitin mo. Ikaw, tumingin ka sa sarili mo, huwag yung katabi mo. Ikaw, gagamitin ng Diyos. Kaya nga po siya namatay. Hindi lang upang ikaw iligtas, kundi gagamitin ka. Sino sa inyo dito ang para bang nabibigatanan? Para bang nabibigatan sa kanyang buhay? Sige po, sabi po ng banal na kasulatan, Matthew chapter 11 verse 28, "Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan, napapagal, nagugulumihanan." Ang nagsasalita po dito, ang Panginoong Jesucristo. At ang ibibigay po niya sa inyo, kapahingahan. Kapatid, kung sa buhay mo ay nahihirapan ka na, kapatid, sa oras na ito, may solusyon. Ang gagawin mo lang, isurrender mo ang buhay mo. Hahayaan ko po na kayo po ay manalangin personal kay God. Sige po, kausapin niyo si God. Kausapin niyo si God. Personal. Nananahan siya ngayon dito. Sabi niya, 2 o 3 na magkatipon sa kanyang pangalan. Narito siya. Awitin natin yung pusong dalisay. Sige po, habang nagre-reflect po kayo, sige lang, may background po tayo. Okay? Gusto ng Panginoon na sa oras na ito, bago ka umalis sa beach na ito, yung puso mo ay nagiging pure. Sige po, kung kinakailangan mong umiyak, 2 kamay kang yayakapin ng Diyos. 2 kamay kanyang iaahon sa kasaklakan na kinakarap mo ngayon. Sige po. Kung nararamdaman mo ang dampi ng pagmamahal ng Diyos, sige lang, umiyak ka, kapatid. Malaya kang umiyak.
Iyak po yan ng pagsuko. Kapatid, hindi ka pipiguin ng Diyos kapag ikaw ay lumapit sa Kanya. Huwag po ninyong ibababa ang inyong kamay. Mananalangin ako pagkatapos mo ng awit nito. Yes, Lord. Sa'yo lamang, Jesus. Minsan pa, pusong dalisay. Pusong dalisay. Awitin po natin ito nang gagaling sa ating puso. Nalikhain mo, O Diyos, para sa akin. Pusong dalisay. Ang aking nais. Nalikhain mo, O Diyos. Okay, ipanata po natin sa oras nito. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo nagmamahal. Nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Come on, church. Isang pusong itinitibok na ika'y paglingkuran. Handog ko'y pagpupuri. Sa'yo lamang. Sabay-sabay po tayo doon sa kuro. Isang pusong tapat. Church, kantayin po natin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang. Handog ko'y pagpupuri. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog ko'y pagpupuri. For the last time. Manatili po tayong nakatayo at hilingin natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa atin. Itaas po ninyo yung dalawang kamay po ninyo. Kitang-kita ng Diyos yung kamay ninyo. Ibig pong sabihin yan, nakahanda ang Diyos na ibigay ang pagpapala sa iyo. Kapatid, kapag may sinabi ang Diyos, tutuparin niya. Kapag sinabi niya, patatawarin kita, patatawarin ka niya. Kapag sinabi niya, iwaksi mo ang kasalanan mo, gawin mo. Kapag sinabi niya, paglingkuran mo siya, gawin mo. Kapag sinabi niya, pagagalingin ka niya, manampalataya ka. Kapag sinabi niya, mayaman ka, angkinin mo na. Sa puntong ito, kapatid, nais ko po na palaguin po natin pa ang ating pong pananampalataya. Ang apoy ng ating pong pananampalataya. Nawa makarating sa trono ng Diyos. Sige, taas pa ng kamay. Taas pa ng kamay. Taas pa ng kamay. Amen, Lord. Panginoon, sa oras na ito, bagamat nagsasakripisyo po kami, subalit, ipinakita na po ng iyong bugtong na anak na si Kristo, wala pong katulad ang kanyang pagsasakripisyo. Namatay siya sa krus ng Kalbaryo. Nagdusa, pinahirapan, tinratong kriminal. Pero lahat ng yun, hindi po siya nagreklamo sapagkat yun po ang utos mo, ang gawin ang kalooban mo. Ama, sa oras na ito, nawa ito pong pagsasakripisyo po namin ay kalooban mo. At naniniwala po kami, Ama, na lahat ng sakripisyo po namin ay makakarating dyan sa iyong kinaroroonan. Ama, ang dalawang kamay na ito ay hawakan po ninyo. Hawakan po ninyo na ang dalawang kamay na ito ay hindi na po minsan pang paalipin sa kasalanan. Kundi ang dalawang kamay na ito ay magamit mo para sa pagpupuri sa iyo.
Ama, ito po ang aming panata. Salamat o Diyos sa dakilang kaligtasan na ipinagkaloob mo sa amin. Masaya na po kami ngayon. Nakanda na po kami ngayon sa ipinangako mo na muling pagbabalik. Mabuting balita para po sa amin. Tanggapin mo, Ama, mula sa amin pong nag-uumapaw na kaligayahan sa aming pong puso. Ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati, pagsamba. Ang lahat ng nagsasabing, mahal na mahal niya ang Diyos. Sabihin natin, mahal na mahal kita, Lord. Sabihin natin, mahal na mahal kita, Diyos. Sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. And everybody say, Patay mo agad. Ayan. Sige po, maaari po tayong makaupo. At sa oras na ito po, dahil nakarinig po tayo ng salita ng Panginoon Diyos, niling ko muna po si Brother Noli para po sa ating pagkain na yung bread and wine po na gaganapin po ngayon ating communion. Siya po mag-officiate. Niling ko po sa pag napa-assist po nung ating bread at saka wine na nandoon. Pinipilit ko pa rin huwag man alamin yun, para hindi natin maitolerate yung pagkalabo ng mata. Good morning, Brother Ed, Brother Ador. Very blooming. Iba natin blooming. Kasi muling pagkabuhay ng Panginoon, nagpapakita na tayo po ay buhay na buhay at pinapagpala ng Panginoon. Kaya, good morning, brothers and sisters in the Lord. We are so much blessed sapagkat may isa sa katuparan muli natin ang mga ordinansa ng Panginoon. Isa sa ordinansa ng Panginoon. Yung ayaw ito ordinansa ng Panginoon ay ang yung pagbabautismo. Mamaya po, isa sa katuparan po natin mamaya yung pagbabautismo, required po yan sa mga mananampalataya. Kapag tinanggap po na si Lord, required yan. At ang pangalawa po na requirement po na ordinansa nga pala ng Panginoon ay yung pagsasagawa ng banal na hapunan tulad po ng gagawin po natin ngayong umaga. Kaya ihanda po natin muli ang ating puso sapagkat ang banal na hapunan ay nagpapakita na tayo ay kabahagi sa kanyang kaharian na tayo kanyang tinawag at pinili upang mapaalalahanan sa mga bagay-bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon na ating minsan nagagawa. Tayo po ay napapaalalahanan upang tayo ay magpatuloy sa paglilingkod, magpatuloy sa paggawa ng mabuti, magpatuloy sa pagpupuri sa kanyang banal at dakila niyang pangalan. Kaya, brethren in the Lord, papasahin ko po itong pagsasagaw po natin ng banal na hapunan. Makinig na po kayo kung wala po kayong Bible. Ang banal na hapunan, tinatawag dating hapag ng Panginoon. Banal na communion, pagpira-piraso ng tinapay, Santesena at iba pa, ay isang makasaysayang pagsunod sa pinag-uutos ng Diyos
na ating alalahanin magpakailanman. Ito rin ang isang taimtim na pagsasadula sa mayamang biyaya ng kaligtasan na naranasan ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Ito nga yung araw na ito, yung muli ng pagkabot. Timing nga eh. Kasi ngayong araw ng linggo, first Sunday, ito po yung pag-aalala natin na mula sa lubok o ang tawag dito sa kanyang living sa kanya, muli siyang nabuhay at nangaral po sa loob ng 3 araw, yung from first day ng kanyang kamatayan hanggang sa pangatlong araw, muli siyang nangaral po sa kailaliman. Pero mahabang istorya pa po yun kung bakit ginawa niya yun sa mga hindi pa tumatanggap sa Panginoon. Nangaral po siya in 1,000 years sa atin, isang araw, pero sa Diyos, 1,000 years equivalent to 3,000 years siyang nangaral. Yung isang araw niya, considered na 1,000 taon yun. Kaya ibig sabihin, yung 3 araw niyang pagkawala, nangaral siya sa kailaliman. Mababasa po yun sa Hebrews at saka sa Sikapiter yata. Tuturo po ni Pastor Eduardo kung bakit ginawa ng Panginoon yun. Karugtong po ng pagkamatay ng ating Panginoon at muli siyang nabuhay. Kung bakit nawala siya sa loob ng 3 araw. Yun yung para sa kaligtasan din ng mga naunang namatay magmula sa paglalang ng mundo at paglalang ng Panginoong Diyos ng tao. So ipagpatuloy po natin. Ang krus na siyang simbolo ng mapagbigay na pag-ibig ng Diyos ay sentro ng gawain ito. Ayon sa 1 Corinthians chapter 11 verse 26, maliwanag na binibigyang kahulugan nito ang mapagmahal at makapangyarihang kamatayan ni Jesus. Mapagmahal at makapangyarihang kamatayan ni Jesus. At ang kanyang maluwalhating pagbabalik. Di po ba, pinangako niya, nababalikan niya tayo. Sino ba nakakalam dun sa John chapter 14? Siya po mismo ang nagsabi doon na ako'y paparoon at paghahanda ko kayo ng inyong matitirahan. At pagkatapos ko kayo paghanda, babalikan ko kayo sa alapaap na po yun, hindi na po tutungtong sa lupa. At titipon niya tayo sa alapaap. Nakakakilabot po yung kanyang pangalawang pagbabalik. Lahat ng mga namatay ay muli niyang bubuhayin, yung kalansay magkakaroon ng glorified body at susutan ng puti. Sila muna ang sasalubon ng Panginoon. Abang mababasa po yun sa 1 Thessalonians chapter 4 verses 17 and 18 up to 19. Yung pagtunog ng trompeta buong lahat ng tayo makakarinig saka nababalik ang Panginoon. Ito nga po yung mga signs ng pagbabalik ng Panginoon po dito sa sanlibutan. Ngunit tayo, ikaw at ako ay dapat laging maghihanda at manatiling tapat hanggang makasupang makamtan natin ang kaligtasan ipinangako ng Diyos sa atin. Tama po yung sinabi ni Pastor Eduardo na may requirements po ang pagbabalik ng Panginoon dito. Kung paano niya tayo titipunin at kasalubungin sa alapaap with the Lord and with Him forever and ever and ever and ever and ever. Wala nang tatanda po doon. Kaya doon po dapat natin itong alalahanin palagi. Tuloy po natin. O kanyang maluwalhating pagbabalik. Karaniwan, ang banal na hapunan ay ginaganap tuwing unang linggo ng buwan. Ito nga po yun, tama-tama. Pagkatapos ng mensahe ng pastor, wala namang maliwanag na itinakdang araw sa Biblia upang ito ay idaos. Subalit, napagisnan na ng maraming iglesia na ito'y gawin minsan lamang sa isang buwan. Tuwing first Sunday of the month po. Samantala, ang
Iba na may nagdaraos nito tuwing may pagtitipon ang mga kapatiran. Kahit ano pa man, ang seremonyang ito ay may pagtitipon man hindi dapat maging sanhi ng pagkakabahabahagi sa katawan ni Kristo. Sa halip, dapat pa nitong palakasin ang ating hangarin na magkaisa sapagkat sinasalamin din nito ang bagong tipan na ating pagkipag-isa sa Diyos at sa mga kapatiran sa pamagitan ng katawan at dugo ni Kristo. Okay, mga bagay na dapat po ihanda ito na po mga elementong ito sumisimbolo po ng dugo ng ating Panginoon. At yung tinapay naman, may tinapay ko ba? Hindi naman nakagdala. Okay na ba? Meron na kayo? Kaya wala tayo meron ng tinapay. Bro, pakilakas mo para marinig nyo dito. Sige ba? Okay, itutok ko na lang. Naririnig nyo? Okay, Lakas itutok ko na lang. Okay, at ang inyong hawak na elemento o tinapay, sumisimbolo po sa katawan ni Kristo. Di ba, nung ikaw ngay sa kinagisa nating pananampalataya, Biyernes Santo, nung nagkaroon tayo ng bonfire doon kila Ninong Moises, yun yung kanyang kamatayan. Ngunit ang pinangako ng Diyos sa atin, alalahanin natin sa kanyang pagkamatay at sa pagkabayubay niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya ang tinapay nito ay sumisimbolo tayo po natin tumayo at tayo po ay papanalangin po natin ang ostya o ang tinapay na sumisimbolo sa katawan natin, Panginoon, upang ito ay patuloy na maglinis sa anumang karuman na meron tayo. Limuko po tayo at tayo manalangin. O dakilang Diyos, banal at makapangyarihan. Panginoon, nagpapasalamat po kami at inaalala po namin ang aming kamatayan. Ngunit sa pangatlong araw, kayo ay muling nabuhay, Panginoon, para sa amin upang kami ay magkaroon naman ng kaligtasan. At kami mga pinili nyo at tinawag, Panginoon, dito sa magulong sanlibutan. Isa kami mapalad, Panginoon, at kami ay makibahagi ngayon ng banal na hapunan, O Diyos. At ito pong hawak po namin ay ostya, O Diyos, ay sumisimbolo ng iyong katawan, Panginoon, na bayubay sa krus ng Kalbaryo, upang kami ay magpatuloy, Panginoon, sa matuwid na pamumuhay, upang kami mapaalalahanan, Panginoon, na gumawa, Panginoon, ng naayon lang sa inyong kalooban. Kaya, O Diyos, sa oras pong ito, sama-sama po kami, Ama, na magpapartik po ng banal na hapunan ngayong umaga, Panginoon, pag-aalala sa iyong kamatayan. Lahat ng ito, Ama, hiniling namin sa i-bless niyo ito, Panginoon Diyos, at i-bindis na, no God. In Jesus' name we pray, Lord. Sabay-sabay po natin kainin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito namang saro, sumisimbolo po ng dugo ng ating Panginoon, na siya ang Bawal sa mga bago. nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Tumigis ang kanyang dugo. Upang tayo mapaalalahanan at pagalingin ang ating mga karamdaman. Marami po ang sinisimbolo ng dugo ng Panginoon. Sapagkat ang dugo ng Panginoon ay banal. Walang bahid kasalanan. Ngunit dahil sa inyo at sa akin, tumigis ang kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo upang patuloy tayong hugasan at pagalingin at pagpalain. Marami pong benepisyo ang sinisimbolo ng dugo ng ating Panginoon. At ito nga, inaalala po natin ngayong umaga. Nagpapasalamat kami, Panginoon. Patuloy po tayong manalangin. Salamat, Panginoong Diyos, sa inyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo, Panginoong Hesus, upang kami ay patuloy na malinisan sa aming pagkakasala at magpatuloy sa katuwiran, magpatuloy, Panginoon, sa aming pananampalataya. Habang kami, Amay, nabubuhay, tulungan niyo kami, Ama, na lumakad ayon sa gitna lamang ng iyong kalooban. Sa pamagitan ng dugong ito, Ama, patuloy kaming malinisan, patuloy kami, Ama, na mapagpala sa bawat aspito ng buhay,
Panginoon, marami pong benepisyo ang idinulot, Panginoon, ng inyong dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya Panginoon, inaalala po namin na inyo po itong basbasan, Panginoon, at bendisyonan upang patuloy kami, Ama, na malinisan sa anumang karumihan na meron kami. At mapagpala kami sa lahat ng bagay, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Pinapasalamatan namin ko at pinupuri. Ito pa yung panalangin sa pangalan ng Jesus. Sabay-sabay po natin inumin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Okay. Patulong na lang po pakulik yung ating mga cups. Okay. At oras sa oras na po ngayon, sige po, bari na po tayo po. Isa po, pag-invest po sa Panginoon Diyos ang ating gagawin, ang ating tithes and offering. Kasi masyadong nandito po yung box ng tithes and offering sa malapit lang dito sa may papasok para po maabot po ng iba. Tayo po ay magpapayaman at hiling kay Lord ng pagpapala. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya tayo po sa oras na ito ay mag-invest na po tayo sa Lord para mas malaki pong kayamanan na makukuha natin sa kalangitan. Amen. Hallelujah. Gusto po ba ninyo pagpalain ni Lord? Amen. Hallelujah. Kasi kailangan natin mag-invest sa Lord. Kung ano mang hinihiling natin, kailangan meron din tayong ibibigay sa Panginoon Diyos. Kung naghihiling tayo ng kagalingan sa Lord, binibigyan tayo ng kagalingan, pero hindi naman tayo nagbibigay kay Lord. Paano yun? Di ba? Kailangan meron din tayong ibibigay sa Panginoon Diyos para yung ating mga pinapanalangin sa Kanya, ibibigay sa atin ng todo-todo. Amen. Sobra pa doon sa hiling ninyo nga. Sabi nga ng isang awit, sobra pa sa ating hiling ang binibigay ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya halina po tayo magbigay para sa Panginoon Diyos. At hiniling ko na po kay Sister Princess. Sige po, tayo po yung magbigay din sa ating Panginoon. Ito po ang susi ng pagpapala sa ating buhay. Amen. Na magbigay sa ating, pagkus mayaman ang ating Panginoon, pero para sa ikalalago ng ating iglesia. Amen. Hallelujah, Lord. Tayo po'y manalangin. Yumuko po tayo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na aming sineselebrate ang iyong muling pagkabuhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa aming ikapo at alay, Panginoon, na amin pong tinataas ito, Panginoon. Basbasan mo nga po, Panginoon, Lord, upang magamit namin ito sa ikalalago ng aming iglesia, Panginoon, upang makapaghayo, Panginoon, at mga lingkod, Panginoon, na gagamitin po, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga nagbigay at hindi pa po nakapagbigay. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, upang sa susunod po, Panginoon, na nais din po nilang magbigay, Panginoon. I-bless mo rin po sila, Panginoon. I-bless mo pong bawat isa dito, Panginoon. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. Thank you, Lord. Okay. Ayan. So tayo po yung magbigay sa Panginoon Diyos. Hallelujah. Sino po yung may delegate, alam ko lang po kung sino yung delegate sa water baptize. Bukod kay si ano yata? San si Brother Chad? Nasa likod. May siyang nakuan. Wala na po ba? Sino pa ba magpapabaptize? Bukod kay Brother Chad. Yung 30 kilo nun. Kasi ko, pinili ko pa na pumunta na dito yung yung magpapabaptize. 450 man na yan. Tapos si Sister Prince Sila. Ayan. Okay. Sige po. At tayo po tumayo para po sa ating closing prayer. At tiling ko na po yung mga... Pwede po bang yung magpapabaptize, paprepare na rin po tayo ha, after nito closing prayer. And then yung mga pwedeng sumama doon sa dagat, pasamahan po. Isa lang naman yata yung magpapabaptize. Tapos, babalik din, meron din po, 2, 3. 3? 4, okay. Tapos habang po yung mga nagpapa-water baptize na nandun sa dagat kasama, yung iba pong mga nanay na nakandito po na nag-prepare ng mga pagkain, kung sino po yung
sana po para mas magandang distribution, kung sino na lang po yung nag-prepare ng food na yon, siya po yung magsandok para okay lang po ba yon? Kung sino po yung sino yung po yung nag-prepare ng food, siya na po ang magsandok sa bawat plato ng tao para po maayos po natin ang food prep natin. Okay po, hiling ko na po kay Sister Priscilla. At saka yung mga magpapa-water baptize dito na po muna sa tabi. Bala ka dyan, may tuyo ako dito eh. Bakit si Bindet magpapabaptize? Paglingkod sa Panginoon. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po tayo. Hihilingin natin kay Lord ang pagpapabas na mga magpapabaptize at sa ating pangwakas na serbisyo sa mga ganito. Nablis po ba kayo doon sa preaching ni Pastor sa magang ito? Amen! Wini-welcome ko din po yung mga ating bisita sa araw na ito na nagsidalo sa ating serbisyo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Nandyan po kayo dyan sa likod. Wini-welcome po namin kayo dito sa harap. Nandyan din po sila, Sister Nancy, at kanyang asawa. So, tayo po ay manalangin. Manalangin natin itong mga Okay, tayo po ay manalangin sa closing prayer. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit. Muli po, Ama, kami po nagpapasalamat sa iyong kadakila ang pag-ibig sa amin. Na ipinagkalog mo ang iyong anak na si Isu Cristo upang mamatay sa bundok Kalbaryo. Pinako sa cross na matay at muling nagkaroon ng buhay, Panginoon, upang kami ay ligtas sa kasalanan, na kung saan kami punawa ang harap sa kasalanan na mabuhay sa lake of fire, Panginoon, pero dahil sa iyong pag-ibig, kami po yung ligtas at muli kami ay patuloy na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa iyong presensya lagi na kami po ay patuloy niyong tinutulungan, ginagabayan sa lahat po ng oras, mga pagsubok na dinaranas namin, mga sakit, karamdaman na hindi po namin kayang indain, ngunit ang pagmamahal mo ay laging nasa amin. Kaya Lord, maraming salamat, pinupurikan namin ang mga dahil ikaw lamang, Panginoon, ang may hawak. Ikaw lamang, Panginoon, ang may kapangyarihan mag-control sa lahat ng bagay na aming pinagdaraanan. Maging ang aming financial, ang aming spiritual, ang aming problema, Panginoon, na kung minsan kami po ay bumibigay, pero nandyan ka, Ama, pang kami ay lift up lagi. Kaya Lord, pinapasalamatan ka namin. Lord, maraming salamat din sa bawat isa na nagparito, na natunghayaan ang aming serbisyo sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na nagsipaghanda, nagbigay ng effort ng kanilang pagbibigay, kanilang ibinahagi yung kanilang kita, Panginoon, sa pamamagitan ng pagdadala ng mga pagkain. Lord, maraming salamat at patuloy mo kaming gabayan, subaybayan at iligtasan ng mga kapahamakan, Panginoon. Sa iyo lamang po kami umaasa, Panginoon, at sa iyo lamang kami dumudulog sa lahat po ng oras na may problema kami sa patuloy na ikaw ay nagbibigay ng kasagutan sa lahat ng aming panalangin. Lord, pinapuri ka namin, pinasalamatan ang mga ating ating pagkakapon na aming pagdaraos namin muling pagkabuhay. Lord, we thank you and we praise you and we ask this through Jesus Christ. We thanks and praise and we with a humble heart. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magpatuloy sa sabi ng Amen! Okay, so yan na po nagtatapos yung ating pong service. So, malaya na, kung gusto po ninyo mag-merinda, marami po tayong pagkain dyan. Total